Samantala, binigyan din ng isang mambabatas na mananatili pa ring impeachable offense ang mga umano'y naging aksyon ng Vice Presidente bilang dating Department of Education Secretary, kahit na ito'y ibaan nila sa posisyon niya bilang vice. Si Jap Regala live mula sa Batasang Pambansa. Jap? Zay, iginiit ng isang mambabatas na kahit dalawa ang posisyong hawak ng Vice Presidente noon, hindi nito mapaghihiwalay ang pananagutan bilang public official. Ito'y kasabay ng diskusyon kung maaari bang isantabi na ang impeachment article hinggil sa mga umano'y ginawa ng Vice Presidente noong ito ay kalihim pa ng Department of Education. Sa kasalukuyang paggulong kasi ng impeachment trial laban sa kanya, tinatalakay na ang mga questionabling transaksyon sa ilalim ng Office of the Vice President pati na sa Department of Education. Aniya, mananatili pa ring impeachable offense ang kanyang mga aksyon. Actions of the Vice President sa DepEd can be considered impeachable. Why? Because he's the Vice President. Kasunod kasi ito ng mga katanungan kung ang mga ginawa ng vice ay makokonsidera para siya ay tanggalin bilang pagka-vice presidente. Mariin namang iginiit ni Representative Abante na kahit ano pa mang posisyon ang hawak nito, nananatili pa rin itong vice presidente. Whether she is acting as the Secretary of DepEd, still, she is the Vice President. Sinabi ko nga doon sa aming hearing okay, dalawa yung kamay ko. For example, ako, Vice President, yung isang kamay ko, sa kamay ko, DepEd Secretary. Ilang utak ba gumagana dyan? Isa lang. Iisang utak lang ang nagdesisyon sa mga aksyong ito kahit na magkaibang posisyon ang kanyang hawak. Isa lang ang utak dyan Di ba? I mean, that's the reason why the actions of the Vice President when she was Secretary of DepEd is still an impeachable offense. Zay, dagdag pa nga ni Representative Abante, mahalagang matukoy kung may pananagutan ba ang bise sa mga kinukwestyong gawain, anuman ang posisyong kanyang hawak sa mga panahong ito. Zay?